Mga kumakalat na balita sa mga social media, ito na raw po ang itsura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang kumpirmado kung ito nga ba ay tunay, lehitimo o isang peke lamang. Pero malinaw na ayon mismo sa kanyang anak na si VP Sara ay sobrang payat butot balat na lamang daw ang dating Pangulo. Kaya ang tanong ng karamihan, deserve nga ba ni Pangulong Duterte ang nangyayari sa kanya? Pinapakain ba siya o hindi? Kung bakit humantong sa gano'n na sobrang payat na halos butot balat na lamang? O kaya naman ay ayaw talagang kumain ng dating Pangulo. Ito na nga ba ang itsura ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sobrang payat at halos butot balat na lamang. Wala pong patunay kung ito ay lehitimo o peke lamang, gawa-gawa. Pero ayon mismo sa kanyang anak na si VP Sara ay sobrang payat na raw talaga ng dating Pangulo at halos butot balat na lamang. Kaya ang tanong, pinapakain ba siya sa dahig Netherlands? O kaya naman ay ayaw niya lamang talagang kumain kasi iniisip niya na pinagtaksilan siya ng bayan minsan niyang pinagsilbihan ng matagal. Kaya naman mapapatanong na lamang tayo, deserve ba ng dating Pangulo ang sinapit niya? Ang sagot, oo at hindi. Oo para sa mga tao na hindi nakikita ang mga nagawa niya. Oo para sa mga tao na naapektuhan ng war on drugs. Oo para sa mga tao. Oo para sa mga tao na may malaking galit sa dating Pangulo. Hindi naman. Hindi para sa mga taong natulungan niya. Hindi para sa mga taong nakinabang sa mga pabahay niya. Hindi para sa mga taong nakinabang sa mga bigating proyekto na pinagawa niya gaya ng mga tulay, kalsada, at marami pang iba. Hindi para sa mga taong nakinabang sa war on drugs kung saan tumahimik ang kanilang mga lugar. Hindi para sa mga tao, hindi para sa mga taong nagsasabi na nabawasan ang kriminalidad at maraming mga kriminalang sumuko sa panahon niya. So depende po ito sa pananaw ng mga tao, depende sa kung paano sila tumitingin kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. So bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin ang interview ni VP Sara kung saan sinabi niyang sobrang payat na ng dating Pangulo nung siya ay bumisita at tatalakayin natin kung deserve nga ba ng dating Pangulo ang sinapit niya. Oo, yan. Sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, Opo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. So, ipa-cremate lang daw siya dito yung ashes na natin. Yung kanya. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so ano mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibin ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuin kita o hindi. So, yun yung discussion na yun. How did you feel po nung nagganyan si Tatay dito? Ano yun, nalulungkot kayo? Yeah, Dami gusto na exactly. umiyak. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang So para po sa isang malaking katanungan kung deserve nga ba ng dating Pangulo ang sinapit niya. So ito po ay para lamang, no? Ito po ay sabi-sabi ng mga taong ayaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano nga ba yung kanilang pinagbabasihan kung bakit deserve na makulong sa The Hague, Netherlands at kanyang sinasapit ngayon ay sinasabi nga nila na karma. Kumbaga, pinalikan siya ng karma dahil sa mga masamang ginawa niya sa ating bansa batay sa kanila. Una nga ay ang malawakang patayan na nangyari sa war on drugs nung panahon ng dating Pangulo.
Hindi natin maipagkakaila na libo-libo talaga ang mga namatay. Karamihan doon ay mga drug addict, mga kriminal, mga rapist, pero meron din namang nadamay na mga inosente. Hindi po natin pwedeng itago ang katotohanan na kahit napakaraming kriminal ang namatay nung panahon niya, meron at meron pa ring mga inosente ang nadamay. Pwedeng nadamay lamang sa palitan ng putok ng mga pulis at kriminal, puwedeng pinatay ng mga kriminal o puwedeng napatay ng mga pulis habang ginagawa ang kanilang operasyon. Pero ang lahat ng ito ay isinisisi sa dating Pangulo. Kaya naman sinasabi nila na deserve ng dating Pangulo ang kanyang pagkakakulong sa Dahig, Netherlands para sa mga inosenteng namatay, lalo na ng mga bata nung panahon niya. Nawa nga ay ang pagtataksil umano sa bansang Pilipinas. Nasaksihan natin na tila pabiro na lamang kay dating Pangulo ang pag-angkin ng China sa ating karagatan sa West Philippine Sea, kung saan sinabi niya pa nga, dagat lamang yan, 'di ba? Anong gusto niyong mangyari? Magkakaroon pa ng patayan. Kung gusto niyo, sa inyo na yung dagat. Nabanggit niya pa nga na kung gusto ng China ay gawing probinsya ang ating bansa. Bagamat pabiro, pero marami ang nagalit. Marami ang nagsasabi na masyadong mahina ang dating Pangulo pagdating sa China. Napakatapang niya sa mga sarili niyang kababayan, pero napakaduwag daw pagdating sa mga banyagang Tsino. Bakit daw hindi magawang ipaglaban ng dating Pangulo ang ating karapatan sa West Philippine Sea, kung gayong ito'y pinaglalaban ng mga dating Pangulo gaya ni President Noynoy Aquino at ang kasalukuyang administrasyon? Ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit napakaraming may ayaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman napakarami sa kanila ang nagsasabi na kung ano man ang nangyayari ngayon sa dating Pangulo ay deserve niya lamang ito dahil ito ay karma sa mga Ngayon, puntahan naman natin ang panig ng mga taong naniniwala at sumusuporta pa rin sa mga Duterte, lalo na sa dating Pangulo. Ayon sa kanila, napakaraming nagawa ng dating Pangulo at napakarami niyang binago sa ating bansa, kaya naman hindi niya deserve ang sinapit. Na nga rito ay ang malawakang pagpapagawa ng napakaraming mga tulay, kalsada, pagsasaayos ng mga nasirang paaralan, pagpapagawa ng mga bagong paaralan, pagtataas ng mga sahod at pagdagdag ng at napakaraming benepisyo na at napakaraming benepisyo na binibigay ng dating Pangulo, kung saan isa nga rito ay ginawa niya from 4 to 10 years. Kung saan ay napakaraming ang benepisyo ang binigay niya sa mga Pilipino. Sa panahon din ng dating Pangulo, nagkaroon ng libreng pag-aaral sa kolehiyo matapos niyang pirmahan ng batas para may sakatuparan nito. Pero ang principal author at primary author ay si Bam Aquino. Pero ito ay pinirmahan ng dating Pangulo upang maisabatas at ito ay maganap na. Iisa-isahin nga natin ang mga proyekto o mga pinagawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay baka umabot tayo dito ng halos 30 minuto. Ganun po karami ang mga napagawa niya, ang mga naiambag niya sa ating bansa. Pero hindi rin natin may pagkakaila na meron din siyang mga kinasangkutang mga issue na dapat talagang magkaroon ng maayos at malinaw. Pero hindi rin natin may pagkaila na marami pa rin ang galit sa kanya dahil sa mga issue na ibinabato sa kanya. Ito nga ang isa sa mga pinakatumatak na mga nagawa ng dating Pangulo, bagamat hindi ito malaki, pero ito ay nagustuhan ng marami. Ito nga ay ang pagtatanggal niya ng mga basura sa Manila Bay at ito ay pinalitan at ginawang Dolomite Beach. Bagamat maraming hindi sumasang-ayon, marami rin naman ang natuwa at sumasang-ayon dito dahil ito ay nakakabawas ng basura at nakakaganda at magkakaroon ng isang napakalawak na turista. So ngayon napakinggan na po natin ang panig ng mga Duterte, mga supporters ng dating Pangulo at ang mga haters ng dating Pangulo. Kaya ang malaking tanong, deserve nga ba ni Pangulong Duterte ang sinapit niya?